Sa mga naghahanap ng exotic bully, meron po akong i-offer sa inyo sa halagang 35,000 pesos. Yes po, tama ang dinig nyo, 35,000 pesos. Male and female po yan. Ang date of birth po ng mga bully ay April 2024. Available po ito hanggang nakapost sa Facebook page at YouTube channel ni Kuya Odeng. Napakaganda ng mga bullies na to. Talagang quality po yan. Color blue ang kanilang mga mata at pag nakita nyo po actual ay napakaganda po. Magandang panimula ito lalo na sa mga beginners na gusto mag-alaga at mag-breed ng ganitong klaseng aso. Mababa na po ito sa presyo niya at napaka-quality pa ng mga bullies na ito. Kaya po kung meron pa kayong mga gustong ibang detalye na malaman ay dumirekta mensahe lamang po kayo kay Michelle Castro. Maaari din po kayo mag-walk-in sa kanilang tahanan na matagpuan sa Quezon City. Lahat po ng detalye ay ibibigay po sa inyo ni Michelle Castro para po makita ninyo ng actual ang kanilang mga maganda at quality na exotic bully. Maraming salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng SDS Super Dog Soap. Tik alis, galis alis sa Super Dog Soap. For better and shiny coat para sa inyong mga mahal na alaga, subok na subok at pwedeng-pwede para sa may mga skin problem or nalalagas na balahibo. Dahil deserve nila ang the best care galing sa kanilang fur parents. Eto, magandang tanghali, magandang umaga sa inyo mga kadengalista. At nandito ako ngayon sa Plaridel, Bulacan. Meron tayong invitation dito kay Sir Zoe. Eto po kay Sir, magandang umaga Sir. Eto po, mga kadengalista, papakita ko sa inyo yung mga quality corgi ni Sir dito sa kanyang kennel sa Plaridel, Bulacan. At syempre Sir, kamusta po kayo? Okay naman, magandang hapon po sa mga manonood dyan. Yeah. Si Sir ay isa sa mga viewers natin sa ating YouTube channel. At ito nga, nakakwentuhan natin siya kanina. At napakaganda ng mga aso na pinakita niya sa akin. Puro mga corgi lang ang meron siya dito sa kanyang bahay na 4 out. Pero meron din siyang mga large breed dog. Tulad netong golden retriever. And meron pa siyang chow chow doon. Pero hindi sa akin yun, pinaalagaan na. Ayan. Sir, ano po bang details nitong dam natin? Itong details ko na dam, ang pangalan niya pala Bonita. Opo. Si Bonita ay may 8 anak na nasa loob. Ano na siya, magto 2 years old na siya sa August 21 this year. And na-mention mo sa akin kanina, first time pa lang? First time niya lang. Okay, first time and last na siguro. Opo, first and last niya na magkakaroon ng puppies. And 9 puppies ba yung kanyang in-out? Ay, produce? 8 puppies. 8 puppies. Ito po, pakita ko sa inyo yung dam. Nagsished lang. Nagsished nga lang. Normal lang naman to sa mga aso. Yan. Okay. Ilang taon na po itong dam mo? Magto 2 years na, this August. Opo, okay. Pero yung mga puppies niya, meron siyang 21 red marks na yung kasama yung puppies niya. Complete papers na rin yung mga puppies. Updated deworm and updated vaccines. Lahat kompleto. 24/7 din naka-aircon. Kaya napansin ko nga. Sobrang mahal ng kuryente. Eto nga, nakiusap lang ako kay Sir na ilabas natin saglit lang yung aso kasi nga aircon yung nasa loob. Hindi tayo doon nag-shoot sa loob dahil nga medyo dim ang kanyang ambience doon. At pakita ko muna tong dam. And after na itong dam, ipapakita ko sa inyo yung mga puppies na 4 out. Okay. Yan Sir, pasok mo na yan. Next natin yung mga puppies. Ito po, first sa video natin ay isang male. Male 1. Male 1. Tingnan niyo po ang itsura. Yan. Napakaganda po nito. Ayan. Tapos, ilang buwan na po ito, Sir? Magti 3 months na siya this June 30. So out for release na rin. Opo, for release na rin to. And ang kasama nito ay meron siyang
vet card, and mayroong PCCI papers. With 21 red marks. Opo. Ayun, ganda ng kulay pag may okay. Mas maganda Sa kabila niyo po, sir, kabila naman yung kabilang side. Ayan. Okay. Ang taba, no? Opo, next po natin. Palakarin. Ayan. Yan po. Okay. Alalayan nila po sa bottom mo ha. Ito. Male 2. Okay. And angat niyo po. Ayan. Tingin ka sa camera. Okay. Siya si Male sa side po. Yan. Okay. Yung kabilang side. Ayan. Ayan. Male 2. Okay po. Si Ito male po. 3. Male 3. Tatlo lang yung meron tayong male. Opo. 3 minutes yung pinlas. Same din to ng nasa una, pero ito mas nakatayo ang tenga. Yung Yung una isa natin, lang yung nakababa yung tenga. Oo, yung pero the nauna. rest lahat nakataas na. Pero normal lang ako, nasa dami kong binlag na corgi. Normal lang na nakikita ko na nakababa yung tenga. Pero pagdating ng mga 4 months, 5 months, tayong-tayo na. Ito po, sa personal, pag nakita ninyo ito, ay napakalapad ng corgi niya. And yung taas ng paa niya, napaka-iksi lang. No? Maiksi lang. Anong category ng corgi mo? Pembroke Welsh Corgi siya. Yun. Tapos ang kulay nito ay Red and white lahat. red and white. Okay. Ayan, yung kabilang side. Yan. Ganda. Ang babae, no? Iksi pa. And yung buntot na ito. Ano na siya? Oo. Putol na. And napansin ko, kay sir, taas niyo po ulit. Napaka-neat ng kanyang aso. Talagang alagang-alaga. Matataba lahat. 3 kilos na lahat. Ano kinain nito? Nung una, Royal Canin sila. Opo. Tapos ngayon naka-Aussie Puppy sila. Yeah. And ang vitamins nila? Naka-LC Vit sila. Tapos ano nga ba yung meron akong pinapakain na parang Nutri-chunk? face. Hindi ba? Nutri Plus. Nutri-Gel. Nutri-Gel. Yan. Okay po. And next natin yung female. Female one. At eto, habang kinukuha ni sir yung mga female, ay ang gaganda ng mga corgi niya, napaka-quality talaga. And syempre sa price ay mamaya babanggitin natin sa inyo kung magkano yung price ng mga corgi niya dito. Eto. And next natin, eto. Unang female. Ito yung female number 1. Yan. And Taas ko ba? Opo. Sorry. Napakaganda ng aso. Napaka-neat no? Malinis. Wala pang ligo pero alaga naman. Opo. Sir, pwede po makita yung likodan niya? Ito. May dark siya na... Siya meron siyang pero sinabi ko dun sa sire kasi breeder na talaga siya. Magre-red and white din daw talaga lahat. Opo. Eventually. Pero sana magmana yung sa daddy kasi nakita niyo yung daddy dun sa picture nung sinip ko. Meron siyang black. Black Hindi siya na, red and para white, siyang pero may black siya shadow sa na- ears, saka Opo, sa meron. back. Shed ba tawag doon? Parang may shed siya na pabilog eh. Hindi ko lang alam. Nakita ko pag ganun eh. Meron. Yan. Ayan po, yung number 1 natin na female. Tayong-tayo din yung tenga. Okay po, sir. Female. Ayun, female number 1 natin, and then next natin yung female number 2. And sa mga mag-i-inquire po pala rito, direct message lang kayo doon sa kanyang Facebook account. Diyan na nakalagay sa ating screen. Ito po. And eto po, female number 2. At side po natin, sir. Ayan. Ang haba eh, no? Malalakas kumain. Siguro mga nakaka 1.2 to 1.5 kilos. Opo. Silang A day. Silang Walo. 1.2. No, mga ganon. Kasi yung 5 kilos namin, 3 days lang, ubos na eh. Opo. Sinasagad, inaano ko talaga. Hindi ko na tinitipid. Okay po. Yung likod natin, tignan ko sir. Wala siyang White sa likod. and wala rin siyang yung black. Wala. Okay. Yan. Okay po. Female. Female number 2. Okay po, yung number 3. Ito po yung kayang golden retriever. Hello! Anong pangalan mo? Miggy. Miggy! Ayan si Miggy.
Matanda na si Miggy. Opo. Siya po yung Maribel daw po. Oo. Ayan. And, yung commercial natin, si Miggy. And, ito pa po next natin. Yung number 3. Female number 3. Female number 3. Ayan. Okay. Tayo-tayo din yung tenga na ito. At wala rin siyang halong black. And yung sa batok niya ay half yung white no? Ayan po. And yung mukha niya, ayan po. Okay, sir, pwede mo pong buhatin. Ayan. Tingnan niyo po, manis din siya, malinis. At talagang alaga pa yan nila, sir. Ano siya? Chunky. Opo, ayan. Okay, sir. At yun, sa mga katinggalista natin na wala pang papers yung inyong mga aso, ay pwede po kayo magpalagay ng IAGD, International Animal Genetics Database, dyan po sa Manalo K9. Direct message lang po kayo kay Stephanie Dolot para kung gusto niyo po magkaroon ng paper ang inyong mga aso, ay madali pong magawa natin yan ng paraan. Lalo yung mga nakabili sa pet market na walang paper at gusto magkaroon ng paper, ay pwede na po at tayo magkaroon ng IAGD paper. Ito po yung number 4 natin na aso. Ayan. Tingnan. Ang mapusyawang kulay naman ito. Tapos mas dark yung kanyang ulo. Mas dark. Pero dun sa papers nilang lahat, nakalagay sila red and white. Opo, red Kasi and white. eventually, pag laki daw nila, Opo, red and white. mag-red yan eh. Ang parang siyang skin tone ng kulay, no? Tapos ang nagustuhan ko dito sa mga corgi ni Sir, tingnan niyo yung paa. Bansot na bansot, no? Sa kalalaki ng paa. Malapad siya, parang mga 3 fingers yung lapad ng paa. And yung taas naman ay parang isang ano lang. Ayan o, daliri ko. Mga 3 inches. Oo, liit lang eh. Ano siya, parang dinosaur yung paa niya, no? Yung, ano mo tawag doon? Nasa, ang ganda yun. And, ito po. Ito natin dito. Ito yung likod. Ayan. Sir, pwede pa buhat ako. Tingnan niyo po. Pag binuhat ni Sir. Ayan. And sa kabilang side po. Yan, yan. And kabilang side po. Kabilang side. Number 4. Corgi female. Okay, sir. Thank you po. Next tayo. Ayun. Last na ang ipapakita natin na female na Corgi. At sa mga magpupunta po bukas ng pet market sa Grotto. Every Sunday naman yung Grotto pet market namin. At open yun every Sunday morning ng 5 a.m. parang nandun yung mga seller. Minsan nagtatapos sila ng 2 p.m. ng hapon. And Friday po, Bukawi Pet Market. Wala tayong Bukawi Pet Market last Friday dahil nagpahinga muna tayo. And eto pa, yung next natin, last na Corgi. Uy, ang ganda ng pagkakaano niya, no? Parang ito na yung kanyang ano, ang tawag dito? Yung sa collar. Collar. White. Oo. Ano, white na white yung kanyang ano, collar. Tapos, ayan po. May mga pangalan ba yan sila, sir? Meron na silang pangalan sa papers pero di ko kasi binibigyan ng pangalan kasi para sa may-ari. No? Opo. Pero Sila kabisado lang mo yung... Lahat sila. Okay. Ito po Opo, ayan. Keep mo ba yung isa doon? Bala ko sana mag-keep pero kung walang kukuha, bakit ko na lang? Ang 4 na female? 5. 5 female, 3 male. 3 male. Bali pang Female 5 na to. Pang female Siya 5 natin. 5 and last. Opo. Nalilito rin ako. Ito po, pang number 5 natin na female. Ano, mas maliksi. Pero halos lahat naman sila maliksi. And naninibago lang pagka nilabas. Dahil Hindi talaga sila nilalabas. Hindi siya nilalabas ng bahay. Dito lang. Okay. And sir, pwede natin iangat. Okay po. Unang side muna tayo. Yan. Ito po. Ang ganda talaga ng corgi niya. Sa kabilang side po. Yan. Okay, and yung likod. Ito po. Yung likod niyan.
Yun, okay na friends, sir. And, yan ang number 5. Bali ito, andito yung andito yung dam and may kasama pa siyang isang babae. Pero hindi po yan yung sire. Yung sire nandiyan naka-plus sa ating screen. Ayan po. Tignan nyo po. Ang ganda, di ba? And, ito po yung mga puppies. Okay. Hello. O, tingnan nyo po, di ba? Tayong-tayo lahat ng tenga. Ayan o. Ito yung isa bit-bit ni sir, yung last na female natin. Pinagalingan ng Corgi ko is sa Cavite siya pero maganda yung line nila. Parang Russia x Korea yung line na. Opo. So makikita natin, nandito yung papers niya. Makita ko ba yung papers? Opo, okay lang. Bale, ito yung papers niya. May 21 red marks na sila. Ito po. Ayan. Ito po yung paper ng Corgi. And ang date of birth po niyan ay March 2024. March 31. Yeah. March 31. Easter Sunday. Easter Sunday. Easter Sunday pala sila. Tapos ito yung mga vet card. Ito yung vet card nila. So every 2 weeks, nakapagdalawang 5-in-1 na ako. Opo. Naka-isang 6-in-1. Bukas, may second vaccine nila ng 6-in-1. Tapos after a week nun, pwede na sila mag-anti-rabies. Tapos every 2 weeks din, nagde-deworm ako. Hanggang 6. Opo. So nakakalima na ako. Next week yung last deworm nila. Yan, nakita niyo naman mga kadingalista, sobrang alaga nung Corgi niya rito. At naka-aircon to. Sobrang lamig dito. And syempre sa price nito sir, pwede ba ating i-mention? Yung price niya 70K. Pero kung interested naman kayo or willing magkaroon ng Corgi, baka may matipuhan kayo, mapag-uusapan naman natin yan. Mag-message lang kayo doon sa page ko sa Facebook, Suezca Royal Corgis PH po. And ayun yung Facebook page mo. Apo. And sa mga magtatanong po kay sir, kung interesado po kayo, siya na po mismo mag-forward sa inyo yung kanyang contact number para makapag-usap po kayo. And sir, pwede ba i-mention mo na yung pinanggalingan ng aso natin, yung sire, tsaka yung dam? Yung si Sir ko, yung sinend kong, makikita nyo dito sa video. Si Boris of Wondrous Kennel. Russian line siya. So, import yon, direct import yung tata. Yung sa akin naman, island born na yung sa akin. So, yung parents niya parehas import. Pero itong nakuha ko, anak na nung parehas import na nakabila na yung dalawang breeder dito. Opo. So, yan nga, si Bonita, yung dam. So, yung kulay nung dam ko is red and white. Yung sire, di ko alam kung ano tawag doon eh. Basta kakaiba yung kulay niya. Makikita nyo sa picture. Yan. Meron siyang shade na black sa tenga, saka sa may back. Hindi ko alam kung fawn ang tawag doon o tricolor. Pero hindi daw considered as... Pero ang naka-register doon, red and white din? Dito. Red and white din ang nakalagay sa kanya. Din. Pero may black yung tenga. Opo. Kaya pakita natin sa screen. Ayan po, yung itsura ng kanyang sire. Hello. Ayan. And sir, bukod dun sa bukod pala dun sir, ibay naman natin, bukod dun sa mga aso ni sir, ay isa si sir sa mga soon pilot sa Pilipinas. Hopefully. Yan, sana. Tagal ko lang nagpipiloto ngayon, patapos na sana. Opo. Sana matapos na, kaya kunin nyo na to. May pang-aral na ako. Opo. Ayan. Okay, nakita nyo naman. Siyempre, marami tayong mga viewers dyan, lalo na yung mga girls viewers natin dyan na mahilig din sa mga Corgi. Direct message kayo dito kay sir. Napakabait nila dito at napakaganda ng mga Corgi na ina-out niya dito sa kanyang kennel. Ayun lang sir. And maraming salamat po. Maraming salamat din kayo. Sir, gusto niyo ba muna i-shoutout sila mami, sila daddy? Sige, shoutout nga pala sa nanay ko, si Nancy Ruth. And sir, siyempre bukod sa Corgi, pwede mo ring i-mention yung mga iba pang mga businesses kung okay sir. Sa ngayon, kami ang dealer ng San Miguel dito sa Bulacan eh. So, kapag kailangan yung ng alak,
Punta lang kayo. San Pupunta Miguel kami ni Beer. Kuya. San Miguel Beer. Punta tayo doon mamaya. Yeah. Bibigay akong mga alak doon. Ayan. Saka shoutout ako sa mga angels ko, yung mga nag-aalaga ng corgis. Ayan. Kanina nga, in-interview ko si ate dahil gusto din niya mag-vlog. Oo, nag-ano nga siya. Oo. Dapat siya yung haharap dito kaya lang mas alam ko yung detail. So, para hindi... Nako sir, kung ikaw talaga dapat humarap kasi sa gwapo mong yan. Hindi ba? Ayan. Ayun sir, maraming salamat sa invitation sa akin dito. Ay, maraming salamat. Bahay. Kuya Odeng. Yan. And, Thank you sa pagpunta dito. More sales sa'yo and God bless. Thank you. Pagkatapos nga ipakita ni Sir Zoe ang kanyang mga maganda at quality na corgi, ay dumiretso naman kami sa kanilang napakalaking warehouse dito sa Plaridel, Bulacan, at namit ko ang kanyang napakabait at supportive na mami. Sa kanilang warehouse na malapit lang. Ayan o. Sila yung supplier ng mga San Miguel dito sa Plaridel, Bulacan. Wow! Ito bukod dun sa mga aso nga, yung sinabi ko kay sir, ay sila yung mga nagsusupply ng mga San Miguel products dito sa Plaridel, Bulacan. Parang 5 towns ang hawak namin sa Opo. Bulacan. Bustos, Balagtas, Plaridel. Yun. Napakadami. Malalasing kayo dito. I-tour niya tayo dito sa napakalaki lang warehouse. Mami, pakuha ko 2 pinset. Dito. Ayan. Bigyan na muna kitang regalo. Ay, salamat sir. Eto, ay sir. Bigyan tayo ng pilsen. Salamat, thank you po. Mami, magandang hapon po. Eto, Hello. kayo po yung nagmamanage netong Yes. Naku, nahiya naman ako, naka-close up. Ay, hindi po. Mukha lang siyang malapit pero malayo po. Okay. Saan reyna ng alak dito sa Bulacan? Di ba? So, sumama ka. Ayun, sa mga kaibigan ko na taga Bulacan, pwede pala kayong umorder dito kila ma'am. Yes. Or kailangan ba rito Pero maramihan? territorial. Sinabi ko na sa kanya yan. Opo, ayun. Napakadami. Yung iba, pa isa-isang case pero wholesale talaga. Wholesale talaga sila dito. Yung ibang mga truck, rumota. Opo. Everyday, rumota Opo. sila sa mga kanya-kanya. Magandang hapon po. Okay. Ganyan pala ginagawa nila dyan. Nakapaleta tapos Yan, yung mga baso na yan. Pupunta na yan sa, ano ba to, Alaman? Alaman siya, galing na siyang planta. So maglalagay ulit ng basyo, tapos diretso ulit planta, kuha ulit ng stock sa mismong San Miguel. Opo. Malapit lang ba ang San Miguel? Ito malayo? Ang San Miguel na pinakamalapit dito sa Giginto. Opo. Sa Oo. Santa Rita, Opo. Giginto. Tapos meron din sa Pampanga, San Fernando. Pero kami sa Giginto kami kumukuha. Ano na kami? 40 years, 42 years na kayo sa Miguel. Oo, napakatagal na pala, ano? More on na alak lang. Wala yung mga soft drinks. Meron kami Gasol. Opo. Gasol. May soft drinks. Solane. Meron kami Solane, Petron, saka Regasco. Opo. Lahat inaano namin. Ito, bagong content natin dito kay Sir sa kanyang warehouse. And syempre yung mga corgi nga ni Sir kanina ay napakaganda nun. Sobrang quality ng mga Tengalista at hindi ako mapapahiya sa inyo pagka na-avail nyo yung aso ni Sir. Ayan na, ito lang muna ipapakita natin kay Sir para meron lang kayong background idea kung sino ba talaga si Sir. Ayan. Kaya mga Tengalista, hindi nyo pwedeng baratin talaga ng sobra yung kanyang aso dahil nakita nyo naman yung background ni Sir at saka yung pag-aalaga niya ng mga aso ay sobrang quality. Pagkatapos namin sa kanilang warehouse ay dumiretso muna kami sa restaurant dito sa Plaridel, Bulacan. At nang kami ay matapos kumain, dumiretso naman ang inyong Kuya Odeng sa Pampanga para pick upin yung pag na i-deliver natin sa North Caloocan. Take note mga Tengalista, galing pang Baguio yung ating buyer na bumaba pa dito sa North Caloocan para lang dito sa pag na i-deliver natin sa kanya. Ito na po yung i-deliver natin na pag galing Pampanga kay Sir. Maraming salamat po. Thank you. Yan. Ulitin. Ayan po. Dali namin sa Baguio to. Ayan. Papunta pa siya ng Baguio. Sir, maraming salamat sa iyo. Thank you sir. Thank you po. Ingat. Thank you. Maraming salamat sa pagtutok at pagsubaybay sa YouTube channel ni Kuya Odeng. I hope na nag-enjoy kayo sa ating kennel visit dito sa Plaridel, Bulacan. Hope to see you on the next video mga Tengalista. Muli, ako ang inyong Kuya O, ang inyong Kuya Odeng. Always keep safe, have a great day, and God bless.